Hi everyone! Today, ang patient natin ay si Orange at ang sakit niya ay nephrotic syndrome. Ang nephrotic syndrome, it is characterized by massive loss of protein in urine. And there is damage in the basement membrane of the glomerulus, especially sa podocytes. Ito yung specific part na may problema. So, podocytes in glomerulus are the cells responsible for filtering the blood. So, dahil nasira nga siya, the glomerulus becomes more permeable and the protein can pass through the urine. So, kunyari, ito yung vein. Kasi, ang pinaka-permeable talaga na part is capillaries. Next, capillary. Then, vein, medyo hindi na yung permeable. Siyempre, artery, hindi na talaga. So, mali spelling. Basta yung capillary, vein, artery. Ang example natin is vein. Carry vein to. Meron dyan mga blood. Dito yung blood, RBC. Plasma, platelet. Andyan din yung albumin. So, if naging permeable siya, lalabas yung protein natin. Lalabas yung albumin. And we know the albumin is the responsible for oncotic pressure. So, albumin, as one of the main proteins being lost para sa fluid balance, siya din yung responsible for oncotic pressure. May dalawang pressure kasi sa natin. Una, yung oncotic pressure, papasok yung way niya. Yung albumin yung nag-determine. So, they pull the water back into our capillaries. And tandaan natin, yung capillary, yung pinaka-permeable sa tatlo. Sa vein, medyo, then sa artery, hindi na permeable talaga. So, they pull the water back into our capillaries. Tapos, pangalawang pressure is hydrostatic pressure. Yung water yung may control, palabas yung way niya. And, kapag walang albumin, so walang oncotic pressure na mangyayari, lalabas yung tubig. Kasi wala lang force na magpupull para bumalik sa capillaries. Ang mangyayari niyan, mag-result yun sa third spacing. Ang third spacing, ito yung abnormal accumulation of fluid in the intestinal space. Ano ba yung mga possible cause kung bakit may nephrotic syndrome si Orange? Pwede dahil sa infection. Una yan. Infection like Escherichia coli. Pwede rin dahil may systemic disease si Orange like diabetes. Or possible din yung autoimmune disorder like yung lupus or SLE na commonly affected in 20 to 30 years old population. Pwede rin dahil sa minimal change disorder na commonly affected ay mga bata tulad ng Orange. Ano yung mga signs and symptoms na makikita kay Orange? Sinabi ko kanina na magkakaroon ng third spacing dahil sa accumulation ng fluid and it will lead to edema. Yan ang unang makikita natin. Yan yung mga makikita natin kay Orange. May edema siya, possible is sa mata o yung periorbital edema. Possible din na sa abdomen niya or titawag natin ascites. Pwede yung peripheral edema or magmamanas yung mga lower extremities niya like legs. Then pulmonary sa lungs. Pwede yung pericardial or heart. Then pwede yung buong katawan niya magmamanas, tinatawag natin anasarca. Then ang makikita rin din natin na signs and symptoms sa urine ni Orange ay fruity urine dahil to sa increase ng protein kasi nga diba ang nephrotic syndrome is the massive protein loss in the urine. Ano yung mga diagnostics test na pwede i-order para malaman kung may nephrotic syndrome si Orange? Pwede tayo mag-order ng CBC. And sa complete blood count natin, makikita natin na mababa ang albumin level. Tinatawag natin hypoalbuminemia. Then, mataas din ang lipid
o tinatawag natin hyperlipidemia. Tumataas ang lipid kasi nagko-compensate ang liver natin na mag-produce ng protein. Kasi nga, ang nephrotic syndrome, may massive loss of protein sa urine. So, as the liver produce protein, nagpo-produce din siya ng lipids. So, anong risk niya? Risk for atherosclerosis dahil may plaque formation sa artery na pwede mag-lead sa stroke or yung ischemic stroke. Pwede rin yung mag-lead sa TVT or deep vein thrombosis and myocardial infarction or yung heart attack. Next, yung order is yung urinalysis. Makikita na merong massive proteinuria or madaming protein sa ihe. Over 2 plus yung 2 plus or 3 plus yung makikita doon sa result. Renal biopsy din, then ultrasound. Kasi kapag may infection, magiging inflame at magiging enlarge yung kidney natin. And kapag kung infection ang cause, makikita sa CBC din na mataas ang WBC or white blood cells at mataas din ang neutrophils dahil may lalabanan na infection ang katawan natin. So, paano natin gagamitin sa orange? Pwede mag-order ng corticosteroids tulad ng prednisone. Pwede rin mag-order ng diuretics papaihi tulad ng furosemide. Then, magbibigay tayo ng albumin 25% through IV, naka-vial form, para gamitin yung mababang level ng albumin natin. Then, statins to cure the hyperlipidemia. Example niyan is lovastatin. Then, paracentesis to remove the excess fluid in the peritoneal cavity kapag doon yung edema. And kapag sa pleural cavity naman yung edema, ang gagawin natin is yung thoracentesis. And as a nursing student, ano ang kailangan natin gawin? Una, i-monitor yung input and output. Kung ilan na yung nainom, gaano nakadami na inom ni patient, at gaano nakadami ang naihi ni patient. Next, kapag may ascites or edema sa abdominal, i-monitor natin yung girth at yung weight. Then, i-restrict natin ang fluid at sodium para hindi makadagdag sa edema or fluid overload ng katawan ni patient. Dapat less than 1 drop of sodium per day lang at less than 1 liter of fluid per day lang. Then, moderate lang yung protein intake. Kahit gusto natin ibalik yung protein sa katawan, kailangan konti pa rin o moderate lang kasi makakadagdag to sa kidney overload at makakasira sa kidney. Then, number 5, i-prevent natin yung skin breakdown. Kapag may edema, i-prevent yung injury at yung mga pricks.